Salamat sa awit. Magandang mensahe ng awit na kahit po tayo makasalanan, we can enter heaven by the grace of God. No? And this is why He came. This is why He came. Naparito ang Diyos, nagkatawang tao upang iligtas tayo sa kasalanan. At ngayon pong umaga, buksan po natin sa Matthew chapter 2. Ang ating pong mga Biblia, if you have a Bible, please turn with me sa book of Matthew verses 1 to 12. Tayo po ay tumayo. Let us all stand. We will read, sundan niyo po sa inyong mga mata, I will read beginning from verse number 1. You can look on the screen kung wala po kayong Bible, pwede niyong subaybayan sa ating screen. Matthew chapter 2, verse number 1. Now, when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. And they said unto him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, And thou, Bethlehem, in the land of Judah, art not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. Verse 7, Then Herod, when he had privily called his wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he sent them to Bethlehem and said, Go and search diligently for the young child. And when you have found him, bring me word again, that I may come and worship him also. When they had heard the king, they departed, and lo, the star which they saw in the east went before them till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold and frankincense and myrrh. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. Kaya ang ating pag-aaralan, my title is simply The Wise Men. The Wise Men. Tayo po'y manalangin. Father in heaven, I pray that this Christmas season, that you will help us to be wise. Gawin mo kami, Panginoon, na marunong, kagaya ng mga wise men na hinanap si Kristo at noong nakita nila si Jesus, sila ay nagsamba at nagkaloob. Pagpalain mo po ang mensahe na ito sa mga bisita na marahil ang ilan ay wala pa kay Kristo at wala pang katiyakan ng langit. Panginoon, ikaw po ang magligtas at gumawa, magbigay ng biyaya sa bawat puso upang si Kristo ay personal na makilala. Muli, pagpalain mo po ang mensaheng ito, ikaw po ang maitaas at matanyag. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. You may be seated. The wise men. Yung pong incarnation, ibig sabihin ay God becoming flesh is the greatest event in history. Yan po ang pinakadakilang sa kasaysayan natin. Kasi ang Diyos, Spirit and Truth. Pero ang Diyos na nakatawang tao na kagaya natin, yan ay isang napaka-importanteng panahon. I do not know kailan ba naman talaga ang Panginoong Jesus isinilang. Wala naman nakakaalam. Pero ang kanyang, at wala din masyadong nakaalam during the time
when He was born, wala masyadong ingay. Ngayon, ipapanganak pa lang ang, halimbawa, ang anak ng hari sa Europe. Nako, nagkakagulo ng mga tao. Ang pagsilang ni Kristo ay napakatahimik, napakasimple. At ang kanyang sinabihan, dalawang uri ng tao, mayaman at mahirap. Yung mga nagpapastol ng hayop, mga mahirap yan. Ang mga yan ay di ba yung angelic chorus, umawit ang mga anghel. Habang yung mga shepherds ay nag-aalaga ng kanilang mga sheep sa Bethlehem. Pero at the same time, nagpakita rin siya sa mga wise men. Ito yung mga wise men, ito yung mga magi. Ibig sabihin, sila yung mga nag-aaral ng Biblia, nag-aaral ng mga bituin, at alam nila kung anong mangyayari. And yan ang biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos, ang sino man ay pwedeng maligtas. Kagaya nung awit, I can go in. Kahit yan ay si Rahab the harlot, kahit yan ay the thief on the cross, it's only the grace of God na ang sino man sa atin ay makakarating sa langit. It's not your goodness. Because there's none good, no, not one. So hindi tayo nakakakita langit kasi mabuti, matalino, mayaman, magaling, hindi. Lahat yan ay biyaya ng Panginoon. At nakita nyo naman, nagpakita ang Diyos at nakaalam ng kanyang pagkakatawang tao ay mga taong mahirap at mga taong prominente. Okay? Itong wise men, marami tayong hindi alam sa Bible at sa mga nangyari nung time na yon. For instance, the wise men, hindi natin alam ilan ba ang wise men. Tradition says, 3 daw ang wise men kasi 3 yung gift. Gold, frankincense, and myrrh. Pero wala naman talaga nakasulat sa Bible kung ilan. In fact, mas marami ang pabor sa marami sila na dumating. Like 500, 300. Kasi itong mga wise men, hindi ito lumalakad ng sila lang. Yan ay may mga train of servants na yan ay paglakad. Yung kanilang chariots, marami sila. And so, hindi natin alam ilan ba talaga. Saan sila sumakay? Sa kabayo o sa camel? Hindi natin alam. Saan sila galing? Hindi naman din sinabi. But probably they came from Babylon. Kasi from the east. If you go east of Bethlehem, you will be looking at somewhere sa mga Babylon. At ito mga wise men ay siguro sila ay mga estudyante ni Daniel. Kasi si Daniel napunta ng Babylon yan. At si Daniel, if you're familiar with the Bible, sumulat siya ng mga prophetic darating ang may mangyayari na ganito. So marahil itong mga wise men nag-aral sa ilalim ni Daniel, the prophet. And so, alam nila kung ano hinahanap nila, ano bang mga stars, anong itsura ng mga stars, and paano yan. So, hindi natin alam, maraming hindi tayo alam about the wise men. Hindi rin naman natin alam about the star. Nakakita sila ng star na maliwanag, sinundan nila yung star. Na magkakaibang opinion kung ano ba yung star. Sabi ng ibang astronomers, nag-align yung mga planets, biglang lumiwanag. Sabi nila ganyan. And ngayon, sabi ng iba, ito yung mga comet. Yung mga comet. Kaya lang problema sa comet, pag nakita mo, biglang mga shooting star, hindi nagtatagal. Itong star, naglakad ng ilang buwan. Kasi ginaid yung mga wise men, saan pupunta? So, hindi naman maaaring comet, kasi kung comet, mawawala yun. Now, ang star dito, maraming kahulugan ng star, pero ang meaning ng star, brilliance o maliwanag. Nakita sila ng maliwanag na bituin, at by the way, hindi lahat nakakita. Kasi kung maliwanag, lahat ng tao susunod, di ba? Hindi naman hindi nila nakita lahat yan. So, probably, ito sabi ng iba, which parang siguro baka tama to, ito yung Shekinah glory. Shekinah glory, alam nyo, yan yung glory ng Diyos. For instance, when Solomon dedicated the temple, dinedicate yung temple, dumating ang Diyos, dumating. Yung liwanag ba ng langit? Kasi the presence ng Diyos Tawag natin Shekinah glory. Yung glory ng Panginoon. So, itong star, nagpakita sa mga shepherds
dinala sila, yung ano, mga angels, no? Dinala sila sa infant Jesus, and then also itong mga wise men in the east, galing sa east. I mean, kung ngayon, kung ikay galing sa Iraq, punta ka ng hindi ka pang maglalakad, sasakay ka ng eroplano, di ba? Nung time na yon, sila ay naglakad. At itong star ang kanilang guide, tour guide, papunta doon sa tamang lugar. So, ganyan po ang nangyari. Marami tayong hindi alam. Marami tayong hindi nalalaman, pero meron tayong ibang nalalaman, yung sinabi sa Bible. Number one, tatlong bagay. Number one, the Savior they sought. Pag-usapan natin itong mga wise men, they were interested to find the Savior. Kasi sila matagpuan ng tagapagligtas. Now, if I were you, you should be interested to find the Savior because kapag hindi mo natagpuan ng tagapagligtas, hindi magiging maganda ang iyong kamatayan sapagkat merong buhay sa kabila. Pero look at verse number 1. Balik tayo sa ating text, Matthew chapter 2. Ang sabi ng mga, verse 1, Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, there came wise men from the east to Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? So hinahanap nila itong hari na isinilang. Kaya nga na-threaten si Herod. Kasi may hari. Teka muna, hari din ako So ngayon, nagtatanong sila. Now, they were interested to look for the Savior, and so they went looking. Now, si Herod, hindi naman siya naghanap. Ang sabi niya, hanapin nyo, pagbalik nyo, sabihin nyo sa akin kung nasaan. Kasi ang gagawin ni Herod, papatayin ni Herod. Yun ang gusto niya gawin, papatayin yung bata. Kasi tingin niya, competition kasi. Hindi maaring may ibang hari liban sa akin. And so sabi niya, hanapin nyo tapos pagbalik, let me know so I can also come and worship Him. That's not true. Gusto niyang pagdating, hindi sambahin, kundi patayin. Ngayon, ito mga wise, hinanap nila Nasaan ang hari? Alam niyo ba ngayon, very few people ask the question, where is the Lord? Konti lang But let me say this, kung gusto mong maligtas sa kasalanan, you need to ask the question, where is He? Because if He is not in your heart, you need to find Him. At maraming tao, lalo ngayong panahon to, maraming tao magsisimba, and everything. Pero that is good, but you need to find the Savior until siya ay makarating sa puso mo Kasi ang pagsimba, ang pagsimba maganda yan. Pero ang pagsimba alone cannot save your soul. You need to do better than that. Kasi if you want to be saved, dapat you are to be interested like the wise men. Gusto nila makita nasan ba yun? Nasan ba yung bata na yan? And if you're interested, listen, if a man listens and reads the Bible and tries to understand the gospel, there is much hope. Alam mo, maliligtas ka. Kasi naghahanap ka Maraming tao, alam niyo, hindi naghahanap. Hindi nga nila alam, linggo ngayon may samba. Hindi nila alam yan. You know why? They're not looking. If you're not looking, hindi mo makikita. Seek and you shall find. If you're not seeking, you will never find. But are you seeking? Yung mga wise men, that is why they are wise Kasi hinanap nila. Hindi lang sabi, alam mo, buhay na to, magpakayaman ka lang, tapos na ang buhay. That's it. Hindi. Alam nila may mas higit na importante sa buhay kaysa mga bagay na nakita natin sa paligid. So sila, they were not ashamed to admit, we do not know. Alam mo, pag hindi mo alam ang landas patungo sa langit, magtanong ka. Huwag ka mahiya. Kasi lahat ay dumaan dyan. Paano po ba ang maligtas? Magpa-Bible study ka, magtanong ka. See, ito ang problema. If you think you know everything already, hindi ka na talaga magtatanong. Kasi yung mga taong, they think they're already wise, they will not seek information Bakit? Alam mo na At yan ay mahirap.
But if you want to be saved, you need to admit, Panginoon, hindi ko alam, gusto kitang makilala, gusto kitang matagpuan, and upang ako ay maligtas. Paano mo malalaman kung paano ang landas sa langit? Hindi ka naman nagtatanong. Sige daw, saka pumunta ka sa lugar na ito, hindi ako nagbigay ng direksyon, paano malalaman? Dapat magtanong ka. Kasi ang pagsimba, mabuti yan, pero hindi nakapagliligtas ng kaluluwa ng sinuman. Di ba? Yung mga Pharisee, ang dami ding simba nun. Yung mga Sadducee, yung mga scribe, nakatira na sa templo yon. But you know what? Hindi po umakyat sa langit itong namatay. So we need to ask, and we need to admit our ignorance na hindi ko alam, so that the Holy Spirit can teach you. Dapat ang panalangin, Panginoon, i-lead mo nga po ako paano ako maliligtas. Kasi simbala ko ng simba, pero wala eh. I mean, I don't feel anything. Wala. I just do this because I know I have to do this. Katulad namin, kami po lumaki sa pagsimba. Kahit hindi namin alam, pasimba lang kami ng simba kasi yun ang tama. And yet yung iba, hindi nga nagsisimba eh. Pero dapat kagaya nila, we need to look for the Savior. Dapat nagtatanong tayo, saan? Panginoon, nasaan ka? Na itong wise men, hindi lang sila nagtanong, hinanap nila kasi iba yung nagtanong, nandun sa Bethlehem. Okay, uwi na tayo sa ating sa Babylon. Hindi. Hinanap nila hanggang sa kanilang matagpuan. And listen, kung ikaw ay maliligtas, hindi ka lang magtatanong, hindi ka lang maghahanap, ikaw ay magbabasa, ikaw ay magtatanong, and you will not stop until alam mo, talagang 100% sure that you are going to heaven when you die. Kasi tanong, kasi mga bisita po, tanong, kung ngayong araw na ito, ikaw ay mamatay. Lahat tayo mamatay eh. Tanong, alam mo po ba kung saan ka pupunta? And, you need to be like the wise men and inquire. Alam niyo po sabi sa Jeremiah 29:13? Listen what the Bible says. Jeremiah 29:13. And you shall seek me and find me when you shall search for me with all your heart. Alam mo, kung hanapin mo ang Panginoon ng buong puso, matatagpuan mo siya. Yun ang pangako niya eh. With all of your heart. And so the wise men were interested to find the Savior. Na paano nila natagpuan ang Panginoong Jesus? Okay, number 1, sa magitan ng Holy Spirit. Kasi Holy Spirit ang nag-guide sa kanila kung saan pupunta, anong gagawin. Ang Holy Spirit naglalagay po sa puso natin ng desire na hanapin ang Diyos. Hindi po galing sa atin yan. You know why? Romans 3:11, there is none that seeketh after God. Wala po sa atin ang hinahanap ang Diyos. That's not normal. Hindi normal na, Panginoon, nasan ka? Kasi ako ang aking pagkauhaw sa iyo ay gano'n na lang. Walang gano'n eh. Walang hinahanap ang Diyos. Na bakit natin natagpuan? Tayong mga na kay Kristo, paano natin natagpuan? 1 John 4:19. We love Him because He first loved us. Bakit natin namahal ang Diyos? Kasi una tayong minahal. In other words, tayo ay tinulungan ng Panginoon na siya ay matagpuan. Diyos ang naglalagay ng desire sa ating puso na hanapin si Kristo. Now, naglagay ba sa puso mo ang Diyos ng desire? Kasi kung ngayong umaga, alam mo, Pastor, walang ka-desire. You better pray. Panginoon, gusto kitang makilala. Kasi hindi, ang sagot hindi religion eh. Ang sagot hindi catechism, ang sagot hindi ritual, ang sagot hindi church, hindi. Ang sagot ay si Jesus Christ. Kailangan, kagaya ng mga wise men, hanapin mo hanggang magtanong ka, mahanapin mo, hanggang matagpuan mo kung nasan siya, kasi kapag hindi mo ginawa with all of your heart, you will never find Him. Pangalawa, anong tumulong sa kanila? Sila natagpuan nilang Panginoon through the Bible. Okay? Tingnan niyo po ang ating talata. Anong sabi sa verse number 5?
And Matthew chapter 2 verse 5, and they said unto him, in Bethlehem of Judea, sabi nila dito, nandun daw ang tagapagli, for thus it is written by the prophet, and thou Bethlehem in the land of Judah, art not thou the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor. Micah chapter 5 verse 2. Yan po ay talata hango sa Old Testament, Micah chapter 5 verse 2. So paano nila natagpuan ang tagapagligtas? Kasi nagbasa sila ng Bible. Paano mo makikilala si Kristo? Magbasa tayo ng Bible. Kasi that's the only way to find Christ. Open your Bible and read. Alam mo, may problema. Ito isang problema na akin nakita. Marami ang nagbabasa, pero hindi naniniwala. Naniniwala kayo doon? May mga tao nagbabasa ng Bible, hindi maniniwala. Nababasa, they read the Bible, but they don't believe it. They do not obey the Bible, let alone believe. At maraming ganyan, example, yung mga priest, hindi kaya alam nila na may isisilang na sanggol, ba't hindi sila pumunta? Yung mga scribe, mga Pharisee, di ba mga banal sila? Ba't sila pumunta doon? Minsan kasi kahit alam natin, dapat ako maligtas. Tanong, did you obey it? Did you really obey that command? Hindi naman eh. Kasi kung inobey natin, save na tayo. How come hindi pa? Di ba? For many years, we go to church and alam natin, ito ang sabi ng Bible. Tanong, ginawa ba? Dapat gawin. Kasi hindi mapapasa atin si Kristo hanggat wala tayong desisyong ginagawa. Okay? So, paano nila natagpuan ang Panginoon? Holy Spirit was leading them, nagbigay ng desire. Sige, hanapin nyo ang aking, andito siya. Holy Spirit, number 2. The Bible, number 3. The star. Actually, ngayon, wala na tayong star. Nasaan yung star? The star is really the gospel. Kung gusto mong matagpuan si Kristo, you have to go through the gospel. Kailangan maintindihan mo yung gospel. Because the gospel is meant to lead us to the Savior. Na ano bang gospel? Ito ang gospel, very simple. Ito ang gospel. Si Kristo ay nagkatawang tao at siya ay isinilang, pero ultimately, siya ay ipinako at namatay. Okay, ganito ang gospel. Nung siya'y pinako namatay, siya'y nilibing. Nung siya'y nilibing, siya'y nabuhay na maguli. Anong larawan yan? Yan ay larawan natin. Tayo bilang makasalanan, kailangan tayo mamatay sa kasalanan para magkaroon ng panibagong buhay. Kailangan mamatay muna. Yun ang gospel. Si Kristo ay nagbayad para sa ating mga kasalanan. Wala naman siyang kasalanan na ginawa, pero tayo na nagkasala ay kanyang tinubos. That's the gospel eh. And so, itong gospel na to, yan ang magdadala sa atin sa Panginoon. Again, like sabi ko kanina, yung star nung dumating, hindi nakita ng lahat. Si Kristo ay hindi na ipangaral sa lahat. Mapalad tayo sa Pilipinas, pwede tayong magsimba ng ganito. Sa Vietnam, hindi tayo pwedeng magkaganito. Vietnam? No. China? Hindi. Sa Middle East? Hindi. Ang palad natin, sapagkat sa Pilipinas, pwede tayong makapakinig ng Bible na hindi bawal. Can you imagine? And so, ito yung star. Ito yung star eh. Di ba yung gospel? Huwag tayong titigil na hindi ka nakarating sa Panginoon. Huwag kang titigil hanggang hindi mo nakamtan ang buhay na walang hanggan. Kasi yan ang goal eh. Alam mo, tayo pong lahat na nandito, hindi na tayo mamamatay. Mamamatay tayo physically, pero tayo patuloy na buhay. Wala na katapusan. Saan tayo pupunta? Heaven or hell? Dalawa. Heaven or hell? Wala na pong ibang lugar. And katulad itong mga wise men, hinanap nila. They followed the star until they came to the Lord Jesus Christ. And sabi nila, nasaan ba yun? Sabi nila, saan bang lugar yun? Punta tayo sa Israel.
Okay, saan yun? Punta tayo ng, Bethlehem. Saan sa Bethlehem? Punta tayo sa village ng, di ba? Tapos saan doon? Hanggang nakita nila yung eksaktong bahay, doon nila natagpuan Panginoon. Here's the lesson. Huwag kang titigil until you find Him to worship Him. Huwag kang titigil. Kasi alam niyo, minsan nangyayari, tumitigil tayo sa pagsimba, period. Okay, pagsimba, pero yun lang. Hindi, kulang eh. Hindi lang sa pagsimba. So, ang una, hinanap nila ang Panginoon. Yan ang unang bahagi natin. Pangalawa, the worship they gave. Now, sa verse number 2, ang sabi nila, verse number 2, sabi, saying, where is he that is born King of the Jews? For we have seen the star in the east and are come to worship Him. Ba't nila hinahanap? Para sila ay magsamba. Yun ang kanilang dala. Kaya nga, the wise men were wise. Because nung natagpuan nila ang Panginoon, sila ay nagsamba. Yun ang sabi diyan eh. Na alam niyo po, alam mo, ang Kapaskuhan, ito, wala namang problema ang Pasko. Kasi ang Pasko ay masaya. Pero alam niyo, hindi lang hindi lang yun ang importante. Na tayo masaya, dapat tayo ay may pagsamba. Hindi lang puro pagsasaya. Di ba? Ang nangyayari puro saya. Paano yung samba? Di ba? Minsan nawawala na eh. Imposible na gusto nating Pasko masaya, pero imposible na wala si Kristo sa kasiyahan. Kasi ang source ng joy ng Kristiyano ay walang iba kundi si Jesus. Kasi kung ang source ng joy natin ay kaibigan, sometimes tapos na uwian na tayo, hindi na tayo masaya. So, kapag ang source ng joy natin ay pamilya, although I love my family, pero pag wala na yung pamilya ko, hindi na ba ako masaya? Hindi, ang source natin si Kristo. That's why hindi na itong panahon na ito, hindi natin maihiwalay ang Panginoon sa usapin. Kasi siya ang dahilan di ba? He is the reason for the season, ika nga. The wise men were interested to worship Christ even in spite of difficulties. Alam mo, tita mo sila, paano sila bago sila nag-worship? Hinanap nila, alam nyo, hindi madali. Kasi una, ang layo. Alam mo kung gaano kalayo? Ang Babylon sa Bethlehem. 480 kilometers. Ang Lucena to Manila, 132 kilometers only. Parang nagbalik ka ng 4 na biyahe. Lucena, Manila, Manila, Lucena. Lucena, Manila, Manila. Ganon kalayo ang tinakbo nila. Now, hinanap nila ang Panginoon, Jesus, kahit mahirap. Bakit mahirap? Una, distansya. Layo ang biyahe. Buti kung may eroplano. Di ba? Ngayon, magpabiyahe ka, walang isang araw, nandun ka na eh. Pangalawa, yung discomfort. Discomfort. Alam mo, pag maglalakbay ka sa desert, buti kung ikay may kotse na naka-aircon. Hindi po eh. Nakasakay ka sa kabayo o camel for how many months nagta-travel. Kasi ang camel mabagal. Hindi naman yung camel 100 miles per hour. Wala namang ganon. So, ang tagal, naglalakbay, ang init ng araw, yung discomfort. Alam mo, ngayon nga alam mo, nung mga nakalipas nag-uulan, alam ko na, marami hindi magsisimba. Bakit? Naulan eh. Hindi nga ba? Nung minsan, kalahati lang attendance natin eh. Bakit? Nag-uulan. Tinan mo yun ha. Tinan mo tayo, itong mga wise men, kahit mahirap, nakarating. Tayo, umulan, absent. Paano yan? No, hindi lang yan ha. Ang difficulties, merong panganib. There was danger. You know why? Kasi sabi sa Matthew 2:16, look at verse 16. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceeding wroth
and sent forth and slew all the children that were in Bethlehem and in all the coasts thereof, and 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. Alam mo ginawa ni Herod? Lahat ng bata, 2 years old pababa, basta lalaki, ay pinatay. Kasi nga, isisilang ang hari ng mga Hudyo. Hindi natatakot siya eh. So ang ginawa niya, pinagpapatay ang mga bata. Hindi ba may danger? Kasi, siyempre, saklaw ka nung lugar. Baka mamaya, kung anong gawin itong hari. Kaya nga sabi niya sa mga wise men, sabihin niyo kung saan siya naroon at ako'y pupunta. Pero of course, alam natin, hindi siya pupunta para mag-worship. Pero para patayin. So may panganib. Pero tingnan mo sila, anong ginawa nila? Nagsamba. May panganib, nagsamba. Naalala ko nung COVID. Nung COVID, hindi tayo nagsara. Siyempre, dami nagsasabi, bakit tayo nagsisimba? Ay, wala eh. Ganon talaga eh. And so, ganon ang ginawa natin. May panganib. Pero mahalaga kasi mag-worship. Nung si Herod ay, alam niyo ba nung si Herod ay namatay? This Herod in Matthew 2. When he died, this is what he said. He has a list of prominent citizens to be put to death on the day of his death. You know why? He wanted people to shed some tears on the day of his death. Ganon kasalbahe. Gusto niya ang mga tao malungkot. So sabi, pag ako'y namatay, itong mga tao, may listahan siya. Itong mga tao to, papatayin kasama ko. When I die, papatayin din ang mga tao. So that people are malungkot. Gusto niya, pag namatay siya, lahat malungkot. Ganon ang panganib na kinakaharap nila. They were faced with somebody like this guy na walang kinikilala. And so, question, itong mga wise men, pumunta hinanap si Kristo at pagdating doon sila yung nagsamba. Kahit mahirap ang lakbay, walang comfort, mapanganib, they went there to worship Him. Question, how important is worship to you? Gaano ka-importante ang pagsamba sa Diyos para sa iyo? Kasi ngayon, iba na eh. Ngayon, ang pagsimba, optional. Pag wala akong gagawin, ako'y magsisimba. Of course. Pag hindi ako magsha-shopping, simba ako. Pag meron akong gagawin, sorry na lang. I mean, but worship is a word that means worth-ship. Worship eh. It's about declaring that God is worthy. At pakinggan nyo ha, ang worship ay galing sa salitang worth-ship. And it is declaring the worthiness of God. Now, question, what is Jesus worth to you? Anong halaga ni Kristo sa iyo? Kasi itong mga wise men, kahit pwede silang mamatay, naghanap sila eh. Naghanap sila. Bakit? Because worthy si Jesus Christ na sambahin nila. At kilala nila, and you cannot worship a God you do not know. Alam nila kung sino itong Kristo na to eh. An unknown God worship is a poor worship. But when you think of Christ, mga kapatid, when you think of Christ, anong ginawa sa iyo ni Kristo? Bakit siya naparito? Paano siya nabuhay? Bakit siya namatay? You will realize that Jesus Christ is worthy of all your worship. Kasi listen, kung ako patungo sa langit, wala nang impyerno, ay sasambahin ko yung may kagagawa nun. Anong dahilan at nangyari yun? Ay kahit araw-araw pa ang simba, ay hindi naman. Pero di ba? Gagawin mo lahat eh. I mean, how important is it to you? Eh, yun nga, minsan umulan lang, hindi kalooban ng Diyos magsimba tayo. Sabi nung tatay sa pamilya, hindi kalooban. Umulan eh. We should not be like that. Okay, let's go to the last portion. The gifts they presented. Look at verse 11. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. Okay, now, meron silang tatlo na binigay na regalo. Gold, frankincense, and myrrh. And by the way, did you notice, nung nakita nila yung bata, they worshipped him.
Na kung yun ay mali, if Christ was not God, ang ginawa nila ay blasphemy. But it was not because Christ is God. At papakita ko sa inyo mga gifts. Una, gold ang binigay. It speaks of His sovereignty. Alam mo yung sovereign? Siya ang masusunod, hindi tayo, because siya ang hari. Ang hari parating nasusunod, hindi yung mga alalay ng hari, parating yung hari. And gold is the most precious metal. At ito'y ginagamit ang gold to signify a king. Ang hari, yan ang ginagamit nila. Revelation 4:4, there was crowns of gold on the heads of the elders. And so yan ay, tribute. He is worthy of our tribute. Yan ang ibig sabihin ng gold. Ang Diyos ang bahala, siya ang hari. Karapat dapat sa pinakamahal na kayamanan ang pwedeng ibigay. This tells us that our wealth, listen, our wealth belongs to Him. Totoo naman yan eh. And that is why when we give, pag tayo nagbibigay, binabalik natin yung binigay sa atin eh. Hindi naman natin yun eh. Ba't ka nagkaroon ng ganyan? Binigyan ka eh. Deuteronomy 8:18. So binigyan tayo ng Panginoon. That's why dapat tayo lahat ng ating kayamanan belongs to God. Hindi yung parang akin to. Hindi ako may bigay. Hindi, kasi sa Kanya yan eh. At ang ating Diyos, diligtas tayo sa kapahamakan, is worthy of all the gold that we can give Him. Pangalawa, frankincense speaks of His sinless deity. Siya ay isinilang na hari, pero siya rin ay Diyos. Si Jesus Christ siya ay hari at siya ay Diyos. Frankincense, as you know, is one of the ingredients in making sweet perfume. Yan ay ginagamit sa tabernacle at sa temple. Yang in worship to God. When you worship God, meron kang mga frankincense na hinahalo doon sa ointment at yan ay nilalagay dyan. Now, so siya ay Diyos. That's why kanina I said, kung hindi siya Diyos, bakit siya sinamba? Di ba? Bakit siya sinamba? Hindi ba dapat sinamba si Maria? Hindi rin naman si Maria sinamba. Ang sinamba ay si Kristo. Sapagkat siya ay Diyos nga. Di ba? Sabi sa Exodus 20 verse 3, Thou shalt have no other gods before me. Hindi ka pwede magkaroon ng ibang Diyos. Sabi sa 1 Timothy 3:16, ang sabi sa verse 16, 3:16, And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Sino yun? So Jesus Christ. God was manifest in the flesh. So ngayon ang Diyos talaga nagkatawang tao yan. God sinasabi naman sa Bible, sino yun? Si Jesus Christ. And the frankincense speaks of His being God. Okay? Gold, yung siya ay mataas, siya ang pinakamataas, siya ang hari. Pangalawa, siya ay Diyos. And then anong myrrh speaks of His sacrificial death. Kasi noong si Kristo ay, naalala nyo, when He was on the cross, binigyan siya ng wine mingled with myrrh. Bakit naman siya bibigyan ng gano'n? No? In Bible times, they would use myrrh to embalm. Pag, alam mo, ngayon iba ang ginagamit. Pero nung araw, yung myrrh, pag ikay mamatay, yan ang pang-embalsa. Pang-embalsa mo. And it is rather strange, listen, it is rather, bakit ganon? Bakit yung mga wise men nagbigay ng myrrh sa Panginoong Jesus? Alam kaya nila na ang batang ito na isinilang isang araw ay magbibigay ng buhay niya para sa ating kasalanan? Kasi yun ang significance eh. Ibig sabihin yung pag ang tao namatay, alam ba ng mga wise men na ang batang ito ay magbibigay ng buhay para tubusin ang kasalanan sa libutan? Ay, di ko alam. Pero that is what it speaks of. At itong batang ito ay isinilang, you know why he was born? He was born to die. He was born to die. And you know, again, ang Christmas po ay wala sa Bible. It's not in the Bible. Now, what is in the Bible? The early church remembered His death more than His birth. Kasi sa Bible, yung Lord's Supper, we need to remember that He died. Pero wala namang sinabi, at saka hindi natin naman kung kailan, kasi siya isinilang. Nung siya isinilang, wala sa Bible. Okay, let us celebrate, isinilang. Ang tagapagligtas, there's nothing like, although I'm saying again, there's nothing wrong with
tayo umaawit tayong Christmas songs, wala namang problema yon. Pero hindi ka dapat mas mahalaga yung kanyang kamatayan. Kasi sa Pasko, ang saya natin, saya. Pero don't forget, the reason He was born is so that He can die. And that death is more important because yung kamatayan niya ang nagbayad ng ating kasalanan, hindi yung kapanganakan. Yung kanyang kamatayan, bakit? Kasi pinagbabayaran niya yung utang na sana tayo magbabayad. Ano yun? Impyerno. Pero hindi nga nangyari yun eh. Ito mga Jews, therefore, naintindihan nila yung mere yan ay may kinalaman sa kamatayan. And you know that Jesus is the only one who chose to die. Atin niyo po ha, bakit tayo namamatay? Kasi may kasalanan tayong lahat. Ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan, therefore we die. Ang problema si Jesus Christ, walang kasalanan. Ba't siya namatay? Because He chose to die. He did not have to die. He chose to die because He wants to pay the penalty of our sins. Pabayaran niya yung ating kasalanan kung mananampalataya tayo eh. And that is why, hindi siya kailangan mamatay, so wala siyang kasalanan, pero namatay pa rin siya sapagkat meron siyang misyon. To seek and to save that which was lost. So yun ay tayo yun. Okay, let me conclude. Ito mga wise men, they saw Him, they saw God in the flesh. Sabi nila, ito ay Diyos, ito ay tao, ito ay isinilang para tubusin ang ating kasalanan. And He is willing to receive all those who will trust Him as Lord and Savior. Kaya kung kayo po, hindi pa kayo talaga naligtas. Hindi nyo pa alam ang langit. Kami pupunta sa langit pag namatay. Si Kristo ay namatay para tubusin ang ating kasalanan. And so nakita ng mga wise men, ito ang Diyos, nakatawan tao. How can this be? Pero nangyari. At si Kristo ay iyon isinilang. Alam mo, siguro bilang sanggol, and by the way, nung nakita siya, parang bata na siya eh. Parang ano na siya eh. Di ba? And so, the young child siya eh. Hindi na siya parang 2-month-old. Hindi, kasi nga ang tagal ng travel, di ba? So, young child na siya. Nakita nila na itong batang ito ay talagang, they saw God in the flesh. Pangalawa, when they saw Him, ang ginawa sa verse 11, they fell down and worshipped Him. And we need to fall down on our faces to the ground before Him and worship Him because He is worthy. Kung merong karapat-dapat sa lahat ng ating pagpapahalaga at pagsamba, walang iba kundi si Kristo. And when you think of why He came, when you think of how He died, when you think of how He gave His life, talagang itong Panginoong Jesucristo, karapat-dapat sa ating worship. So the wise men, they hinanap siya, nakita siya, sinamba siya, at nagbigay sila. And they gave a substantial offering. Nung nakita nila ang bata, nagbigay sila. And, kapag nakilala mo ang Panginoon at naintindihan mo yung ginawa niya sa iyo, kahit buhay mo naman talaga ibibigay mo sapagkat naiuunawaan mo kung ano si Kristo sa iyo. And so they gave of their abundance. Just like, naalala ko yung alabaster box. Before Jesus Christ died, si Mary, nagbasag siya ng perfume. Nilagay sa paanan ng Panginoon. Binuho sa kanya yung perfume. Now, sabi ng mga tao, wherefore is this waste? Para saan itong kaaksayahan na ito? And sabi ng Panginoon, sabi bakit niya ginawa? Ito sabi ng Panginoon, because she understood how much siya nagkasala. Kasi ganito yan eh. Si Mary kasi makasalanan. Ito ang lesson doon sa alabaster box. Kung naiintindihan mo kung saan kang kasalanan iniligtas ng Diyos, ganon din ang pagpapasalamat sa puso mo na nararamdaman sa Kanya. And that's why si Mary, she felt so blessed na siya'y napatawad sa kanyang kasalanan. So anong ginawa niya? Ang ginawa niya, binasag niya yung perfume na napakamahal, 1 taong sweldo, at inialay sa Panginoon bilang memorial ng kanyang, parang alam ni Mary
na siya'y mamamatay na ang ating Panginoon. And so binasag niya yung box. And what's the point? Ang Panginoon is worthy of all our worship, all our gifts, all our life, all of ourself, because He is God in the flesh. At ngayong umaga, kung hindi mo pa nakikilala ang Diyos na ito, be like the wise men. Yung wise men, hinahanap huwag kang titigil hanggat hindi mo natagpuan ang Panginoon sa buhay mo. Yung pagsimba, maganda yan. Huwag kang titigil. Kung hindi mo pa natagpuan, kung wala ka pang relasyon kay Kristo, kung hindi mo pa natitiyak ang langit, huwag kang titigil until natagpuan. Magtanong ka, hanapin mo, magsiyasat ka, hanggang ikaw ay makarating at makilala mo siya. Okay? So yan po ating pag-aaral. Tayo tumayo. Let us all stand and tayo mananalangin. Let's all stand. Tayo mananalangin. Father in heaven, we thank you for how you have given us a Savior in the person of Jesus Christ, your Son. Oo nga siya isang sanggol na dumating. Ngunit ang sanggol na ito ay naparito upang tubusin ang aming mga kasalanan. God in the flesh. Jesus Christ is God in human flesh. At ginawa niya ito upang isang araw, siya po ay makapaghandog ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Pagpalain mo po ang sino man na narito na walang katiyakan pa ng langit, na sana kagaya ng mga wise men, that they will seek the Lord and worship the Lord and would give to the Lord all of their hearts and life and everything else. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming invitation ngayong umaga. At ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Habang lahat po'y nakatungo nakapikit, heads are bowed and eyes are closed. Ngayong umaga, if there's anything na gusto mong ipanalangin, you can come. Tayo po mga mananampalataya. Ngunit kayo po ng mga bisita, kayo po na narito, ang ilan sa inyo, hindi nyo pa natitiyak ang langit. Bakit hindi nyo hanapin ang Panginoon at upang siya iyong matagpuan, di ba? Bakit hindi natin hanapin si Kristo? At magtanong tayo, magbasa tayo ng Bible. Mag-Bible study tayo. At hanapin natin ang Panginoon, sapagkat ang sabi ang pangako ng Diyos, kung hahanapin mo siya ng buong puso, siya'y iyong matatagpuan. Are you seeking the Lord? Do you have a personal relationship with Christ? Kasi alam mo po, I'm not talking about religion is easy to acquire. But this is not religion What we are interested is a relationship with God. At yan po'y parating magsisimula kay Jesus Christ. Kasi hindi po tayo makarating sa langit kung ang gagawin lang natin ay walang iba kundi magpakabuti. At araw-araw naman tayo kasalanan. Isa lang po ang magbabayad ng kasalanan at hindi tayo yun. Walang iba kundi si Kristo. Kaya habang ikaw ay nakatayo, nananalangin, tanggapin mo si Kristo sa iyong puso. Talikuran mo ang lahat ng kasalanan sapagkat merong Diyos na nagbayad ng mga kasalanan na yan. Hindi mo na kailangan bayaran pa. Binayaran na ni Kristo ang lahat. Kaya nga siya'y naparito, nagkatawang tao, upang isang araw maihandog niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya mahalaga ngayong umaga, kung hindi ka pa naligtas, tanggapin mo si Kristo ngayong umaga. Patuloy tayo manalangin while heads are bowed, eyes are closed. Patuloy po tayo manalangin.